Ay, magandang umaga po. Alcaraz Adventures po. Ngayong araw, subukan natin mag-field test nitong Slim Max Aging Professional Finish na galing kay Sir Kabsat. Kabsat Adventure, shoutout. Binigay niya sa atin to for field test. So yung rod is 6'9", 6'9". Line weight is 1 to 4 pounds. And yung lure weight niya is maximum of 5 grams. So subukan natin kung ano ba yung performance nitong rod na to. Bali kamukha siya ng Relix Nosantra Sisik. Kaibahan lang, mas cheaper version to. So pinapatry sa atin ni Sir Kabsat kung maganda ba yung performance ng rod. So dito ko ngayon, hindi ko alam kung anong pwede kong hulihin dito. Hindi ako familiar sa spot na to, pero subukan natin kung okay ba yung performance nitong rod. Tara po. Nagis tayo sa banda rito. Yun. Fish on. Oh, fish on. Malaki-laki to. Ako, queenfish. Hindi yung inaasahan natin, pero okay na rin. Okay. Fish on tayo mga master, gamit ang ating aging rod from Sir Kabsat. First strike, first fish on sa ating rod. So far maganda yung laban sa ganitong kalaking queenfish. Guys, yung technique na ginagawa ko is pinapababa ko yung lure, tapos sinusubukan kong paggapangin siya sa pinakailalim, kasi kapag medyo inibabaw ko, ibang species yung mahuhuli natin. Pero kasi ang mga softbait kalimitan, kapag gumagapang lang sila sa ilalim, yung mga bream, mga sea bream ang nahuhuli natin, tsaka yung malakapas. So kanina kasi binago ko yung retrieve ko, gawa nga nang wala akong nai-strike. Kaya ayun, queenfish ang nahuli natin kanina. Pero ang target talaga natin is silver bream tsaka malakapas, or bakoko tsaka malakapas. Ayan, nakadali na tayo ng malakapas. Good size malakapas. Maganda-gandang size ng malakapas. So far parang natakot lang ako nung una kasi sobrang nipis ng rod, pero pag actually ginagamit mo na siya,
hindi naman pala ganung nakakatakot. Parang okay siya. Kung ito yung cheaper version ng Relix, para sa akin okay to. Strike. Strike. Nakawala. Hindi pala nakawala. Maliit. Sobrang liit. Yung kagandahan ng aging rod, malaki at maliit. Dali nila pareho. Okay. Lipat tayo ng bahagya. Dito natin subukan kung may mga silver brim dito. Yun. Ay. Yun. Strike. Malakapas. Ay, queenfish pala. Okay. Okay na din. May pambigay na sa mga tropa peeps. Ay, nalaglag. Yun, fish on. Fish on tayo. Flathead. Mabigat-bigat. Aangat to ng ayos. Baka bumigay ang ating rod, so kalma lang. Okay. Makahuli tayo ng flathead. Hindi ko alam kung masarap ba to. Uy, huli. Fish on. Uy, mukhang silver beam to. Oh. Yeah. Ayos. Ito na yung target nating species. Bakoko. Ayan guys. Yan. Yan ang tunog ng bakoko pag hinuhuli. Talaga nag-iingay ang reel nyo. Kaya sila yung gusto naming mahuli sa field test.
Dito mo makikita. See? Ganitong size ng bakoko, simpleng-simpleng iangat sa rad na to. So, astig. Good job Sir Kabsat sa rad na to. Maganda. So, good size na bakoko or silver brim. Okay. Good size na bakoko. Ayun na nga. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa day 2 ng aking fishing adventures. Yun nga. Final test natin yung rod na binigay sa atin ni Sir Kabsat Fishing Adventure. At pina-field test niya kung paano ba yung performance, yung sensitivity, at yung overall performance ng rod. So, para sa akin, okay siya kumpara sa ibang aging rod. Kasi, bukod sa mas mababa yung presyo niya, although hindi quality yung mga ano niya, yung mga features ng rod na to, like Fuji guide or Fuji reel set, siya is I think different siya, iba siya. So, yun lang ang pinagkaiba. Pero performance, gusto ko yung casting range niya. Mas malayo yung inaabot kapag binabato siya. Kasi nga parang soft tip siya. Kaya medyo mas malayo mo siyang maibabato kumpara sa sisig rod na ginamit ko kahapon. So, for today, ang ganda ng performance niya kahit malaki yung nahuli natin bakoko. Naiangat niya nang walang kahirap-hirap. Kaya quality sa rod na to. At shoutout nga pala kay Sir Kabsat sa pagpapahiram sa atin ng rod na to. At gayon din sa mga kaibigan ko na naglalike at nagsusubscribe at nag-i-influence sa akin para gawin to. Salamat sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Salamat.